ang akin, bahala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Unti-unti nang lumalabas ang mga tinatago ni Carlos. Mismong anak na niya ang nagbunyag ng isa sa mga sikreto niya. Dagdag na naman ito sa kasalanan ni Carlos kay Lynette. Sapat na kaya ito para hiwalayan na niya si Carlos? Abot kamay na pangarap. Naikwento na ni Harry kay Annalyn na may naging asawa pa ang daddy niya pagkatapos pumanaw ng nanay niya. Hindi sila nagtagal noon kaya hindi niya rin nakilala ang babae. Gulat na gulat si Annalyn sa natuklasan dahil hindi ito nabanggit ng nanay niya. Tiyak na hindi rin alam ni Lynette ng tungkol dito. Patuloy na sinusuyo naman ni Carlos si Lynette. Binigyan niya ng bulaklak si Lynette. Nakita ito ni Josa dahil binisita niya si Lynette. May international call sa cellphone si Carlos at lumayo muna siya sandali para tanggapin ang tawag. Napansin ni Josa na walang ningning ang mga mata ni Lynette nung tanggapin niya ang bulaklak. Hindi kagaya nung si Doc RJ ang magbibigay sa kanya. Halatang masaya siya at may kasama pang tumbling. Sinaway lang siya ni Lynette dahil kasal na sila ni Carlos. Nasabi naman ni Josa na baka sakal imbes na kasal. Siguro may malalim lang na dahilan kung paano makakalaya si Lynette sa kasal na sinasabi niya. Sa garden naman, maayos na kinausap ni Carlos ang tumawag. Nagpakilala ang babae sa kabilang linya. Siya si Irene Benitez, ang asawa ni Carlos. Bigla nagulat si Carlos. Nagtataka siya at halatang kinabahan. Nag-deny siyang siya si Carlos. Wrong number ang naidial ni Irene. Binabaan na niya ng telepono si Irene. Sa kulungan naman dumalo na naman ang abogado ni Moira. Ibinalita. Binayaran ko lang yung 8,000 pesos na hiniram ko last month. Dito maaari mong bayaran sa loob ng home. Pita ng abogado na hindi makakalabas si Moira. Nireject ang request nila ng korte. Non-bailable kasi ang kaso niya at malakas ang testigo laban kay Moira. Nadismaya si Moira. Nasigawan at tapagsalitaan ni Moira ang abogado kaya bumwelta rin ang abogado sa inasal ni Moira. Ayusin ni Moira ang ugali niya. Binigyan niya ng pera si Moira. Tinuruan na makipagkaibigan sa mga gwardya at gandahan niya ang ugali sa pakikisama para mapadali ang buhay niya sa loob. Wala nang magagawa si Moira kundi ang tanggapin ng pera. Kinabukasan sa opisina ni Carlos, dumalaw si RJ para kausapin si Carlos. Nalaman na kasi ni RJ na dumalaw si Carlos kay Moira sa kulungan. Gusto niyang kumpirmahin mula sa bibig ni Carlos ang dahilan kung bakit. Sabi ni Carlos, busy siya. Pero sumagot si RJ, busy ka? Pero may oras kang dalawin si Moira? Nainis si Carlos. Pwede pa RJ? Kung pupunta ka dito tungkol kay Moira? Oo sige, sasabihin ko sa'yo. Dumalaw ako kay Moira para ipamukha sa kanya ang mga kasalanan niya, kina Lynette at Annalyn. Pinagsabihan ko rin siya tungkol sa pag-uutos niya sa isang tauhan niya, tungkol sa panluloob sa bahay namin na naging dahilan ng trauma ni Lynette. Masama bang sumbatan siya? Ganon ka rin naman siguro. Sinusigurado ka lang naman na naghihirap na si Moira sa loob, gaya ng mga ginawa niya sa amin. Nakatitig si RJ. Kasabay mo ang abogado ngayon ni Moira. Ikaw ba ang nagbigay ng abogado sa kanya? Nanlaki ang mata ni Carlos. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Kami na nga ang naagrabyado. Ako pa magbibigay ng tagapagtanggol niya? Nakita ko nga ang abogado niya doon. Nakasabay ko siya. Nauna akong dumating pero nung nakita ko na ang abogado na yon, umalis na rin ako agad. Huwag niyo ako pag-isipan ng masama. Pati tuloy si Lynette nag-iisip ng masama sa akin dahil mali ang mga kwentong nakakarating sa kanya. Nakatitig lang si RJ, nakikiramdam. Sa bahay naman ni Lynette, dinalo ni Annalyn ang nanay para kamustahin dahil hindi ito pumasok. Nag-aalala si Annalyn. Gusto niya alamin kung totoo kayang nagkaayos na sila ni Carlos. Natuwa naman si Lynette sa pagdalaw ng anak at pinaghanda niya ito ng merienda. Nabanggit agad ni Annalyn ang natuklasan niya kay Harry. Alam niyo ba, Nay, na nagkaroon ng girlfriend si Doc Carlos bago pa po kayo ikasal? Ang alam naman ni Lynette, yung nanay ni Harry. Tumanggi si Annalyn. Hindi po. Nung namatay ang asawa niya, nagkaroon po siya ng girlfriend na kasama po nila ni Harry. Nalaki ang mga mata ni Lynette. Gulat na gulat siya. Totoo ba yan, anak? Bakit hindi? Nasabi sa akin yan ni Carlos. Bakit ngayon lang naikwento ni Harry?
Nangingilid na ang luha niya dahil naglihim sa kanya ang asawa. Minahal ko si Carlos anak dahil akala ko hindi siya naglilihim sa akin ng kahit ano. Akala ko kilala ko na siya. Hindi pa pala sapat ang panahon na yon para makilala ko siya ng lubusan. Marami pa rin siyang nililihim at ngayon lang natin natutuklasan. Niyakap siya ni Annalyn. Nay, kung handa ka na pong hiwalayan si Doc Carlos, tutulungan kita ha. Nakatingin si Lines. Hayaan mo anak, paninindigan ko ito. Kailangan kong maging matatag dahil umpisa pa lang ito. Marami pa siyang lihim na hindi ko nalalaman. Mas marami pa yan. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang koneksyon niya kina Moira at Zoe. Niyakap ulit ni Annalyn ang nanay, tanda ng pagsuporta. Sa kulungan, nagumpisa na ang makipagkaibigan si Moira. Nilagyan na niya ng suhol sina Mildred at iba pang mga tauhan ni Madam Lotus. Natuwa si Mildred sa perang binigay ni Moira. Aba, bakit mo kami binibigyan ng lagay? May kailangan ka no? Matapang si Moira. Bakit ayaw mo ba? Sumagot si Mildred. Aba, syempre, gusto ko ng pera. Pera to eh. Ano mang kailangan mo? Nagsabi na si Moira ng problema niya. Hindi pa ako makakalabas eh. Yan ang sabi ng abogado ko. Pero kung makakalaya ako dito, tulungan mo naman ako. Napaisip si Mildred. Gusto mo ba talaga makalabas? May mga kilala kami rito na makakatulong sa'yo. Ikaw na bahala na makipag-usap. Dito sa loob may mga Diyos, may tagasunod, may nagpaparusa, pero lahat pwede mo mapagawa. Si Ninang, dinala ni Mildred si Moira sa teritoryo ni Ninang. Tinuro niya ito kay Moira. Binati ni Mildred si Ninang. Ninang, kamusta tayo dyan? May gusto makipag-usap sa'yo. Tinulak niya papasok si Moira. Unti-unti naglakad papalapit si Moira kay Ninang. Sabi ni Ninang, "O bakit? Ano kailangan mo?" May konting takot pa si Moira. Nakikiramdam. Kailangan ko po ng tulong niyo. Gagawin ko kahit ano. Makalabas lang ako dito agad. Si Ninang pala ay kasapi sa LGBT. Hinimas niya ang palikat ni Moira na may pagnanasa. Ang sabi niya, ang tanong, kaya mo bang gawin kapalit ng tulong ko? Nabigla si Moira. Hinawi niya ang balikat para maalis ang pagkakahawak ni Ninang. Pwede naman nating pag-usapan to. Huwag lang yan. Inabot niya ang palihim ang sobre ng pera. Alam na ni Ninang ito. Sabi mo gagawin mo ang lahat para makalabas ka dito. Pero dahil binigyan mo ako ng pampagasolina, susubukan ko ang magagawa ko. Kailan mo ba gusto gawin ang pinapagawa mo? Nakatitig si Moira. Sa lalong madaling panahon, kung kailan hindi tayo mahahalata. Tumango-tango si Ninang na nakatitig pa rin kay Moira na may halong pagnanasa. May iniisip pa rin siya bago makaalis si Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.